Paano pababain ang triglycerides at bakit ito tumataas? Ang triglycerides ay isang uri ng fat na makikita sa dugo natin. Mahalaga itong malaman dahil ang mataas na level nito ay pwedeng magdulot ng panganib sa kalusugan, tulad ng sakit sa puso. Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit tumataas ang triglycerides at kung paano ito pababain. Bakit tumataas ang triglycerides? Pang-una, diet na mataas sa saturated fats, trans fats at cholesterol. Ang mga pagkaing mataas sa saturated fats, trans fats at cholesterol ay malaking factor sa pagtaas ng triglycerides. Ang saturated fats ay matatagpuan sa mga pagkain tulad ng fat ng baboy, balat ng manok, pulang karne tulad ng baka at baboy, mantikilya at full-fat dairy products tulad ng gatas at keso. Kapag sobra ang kinakain nito, nadadagdagan ang produksyon ng triglycerides sa atay. Pangalawa, sobrang pagkonsumo ng calories tulad ng asukal at refined carbohydrates. Kapag sobra ang kinakain natin, lalo na sa mga pagkaing mataas sa asukal at refined carbohydrates, mabilis itong nagiging triglycerides sa katawan. Kasama rito ang mga soft drinks, candies, pastries, at iba pang matatamis na pagkain. Halimbawa, ang isang lata ng soda ay pwedeng may 39 gramo ng asukal. Sobra na ito sa pang-araw-araw na limitasyon ng asukal sa katawan. Pangatlo, kulang sa exercise. Ang hindi pagiging active ay isa sa dahilan ng pagkakaroon ng mataas na triglycerides. Kapag hindi natin ginagamit ang sobrang calories na kinakain natin, iniimbak ito ng katawan bilang triglycerides. Halimbawa, si Maria ay nakaupo lang sa opisina buong araw at nanonood ng TV pag-uwi. Walang exercise sa kanyang routine kaya tumaas ang kanyang triglycerides. Pang-apat, obesity o sobrang timbang. Ang pagiging overweight o obese ay direktang nakakaapekto sa level ng triglycerides. Kapag sobra ang fat sa katawan, lalo na sa paligid ng tiyan, nadadagdagan ang produksyon ng triglycerides sa atay. Pang-lima, paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay hindi lamang masama sa baga, kundi pati na rin sa level ng triglycerides. Ang nicotine at iba pang chemical sa sigarilyo ay nakakaapekto sa metabolism ng fat sa katawan, na nagdudulot ng mas mataas na triglycerides. Bukod dito, binababa rin nito ang good cholesterol o HDL na tumutulong sa pag-alis ng triglycerides sa dugo. Paano pababain ang triglycerides? Pang-una, kumain ng healthy diet. Bawasan ng saturated fats at trans fats. Iwasan ang fat ng karne, pritong pagkain at processed foods tulad ng chips at donuts. Sa halip, gumamit ng olive oil o canola oil sa pagluluto. Dagdagan ng omega-3 fatty acids. Kumain ng isda tulad ng salmon, sardinas, mackerel, at tuna 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Ang omega-3 ay natural na nagpapababa ng triglycerides. Pangalawa, ilimit ang asukal at refined carbohydrates. Iwasan ng matatamis. Huwag uminom ng soft drinks, juice na mataas sa asukal, o kumain ng maraming candies at cakes. Pumili ng masustansyang alternatibo. Sa halip, na white bread, subukan ng whole grain bread. Kung mahilig sa kanin, bawasan ang dami at dagdagan ang gulay sa plato. Mag-ingat sa hidden sugars. Basahin ang label ng mga pagkain. Ang mga may high fructose corn syrup ay dapat iwasan. Pangatlo, mag-exercise ng regular. Simulan sa 30 minutes na mabilis na paglalakad araw-araw, paikot sa barangay o park. Subukan ng iba't ibang activities. Ang jogging, pagbibisikleta o pagsayaw ay magandang option din. Magkaroon ng consistency. Aim for at least 150 minutes ng moderate exercise kada linggo. Halimbawa, 30 minuto 5 beses sa isang linggo. Pang-apat,
Magbawas ng timbang kung overweight. Kahit konting pagbaba ng timbang ay malaking tulong. Gumawa ng realistic na goal. Kung 80 kg ka, subukang magbawas ng 4 to 8 kg o 5 to 10% ng timbang. Kumain ng mas maliit na portions. Huwag punuin ang plato. Kumuha ng kalahating cup ng kanin at dagdagan ng gulay. Magbilang ng calories. Gumamit ng app o journal para ma-monitor ang kinakain. Ang mataas na triglycerides ay pwedeng mapanganib, pero kaya itong kontrolin sa tamang pamumuhay. Simula ng pagbabago sa diet, ehersisyo at gawin ngayon para sa mas malusog na puso. Huwag kalimutang kumonsulta sa doktor bago magbago ng lifestyle, lalo na kung may sakit ka na.